Sa araw-araw po talaga, every time na nagigising ako sa umaga guys, hindi ko talaga makalimutan na magpasalamat. Kahit na hindi po perpekto ang buhay ng isang kagaya ko, alam niyo po ba kung bakit? Dito pa lang sa Bulinggit na ito, talagang super blessed na tayo guys. Thankful ako kay God dahil nga po, kahit na ang aking mga anak ay nasa malayo, talagang dinidinig niyo po ang aking panalangin na maging malusog at maging maayos man lang ang kalagayan ng mga kapatid ni Yayam, kahit na malayo nakakapag-aral sila at maayos ang kanilang pamumuhay. Dahil nga po maliit pa si Yayam, kaya focus muna tayo sa Bulinggit na ito at hindi pa tayo makakabiyahe guys. Medyo malapit-lapit na rin. Pagka kaya na ni Yayam mag-travel at kaya nang sumama sa mami, maglakwatsa, mamamasyal po kami sa mga kuya at ate ni Yayam. Napakabilis nga po talaga ng panahon. Kung dati ito hindi mo nahahawakan dahil nga natatakot ka sa super liit niya nga po at mahirap buhatin. Ngayon, mahirap buhatin dahil sa laki at bigat niya guys. Pero ngayon nga guys, hindi mo na siya kailangang laging kinakarga. Depende na lang kung magpapabuhat sa'yo. Sa sobrang bigat ba naman ito, gaganahan ka pang magbuhat dito. Naku po, tamang hawak-hawak lang tayo sa kamay at aalalayan lang natin siya. Dahil super kulit niya nga guys. At kailangan lagi kang nakapokus sa kanya dahil mahilig siyang magtatakbo-takbo. Yun naman yung mga Bulinggit ng ganitong edad gusto lagi nagsusolo na lang sila at ayaw papahawak. Pero kailangan nakasupport pa rin tayo at laging nakabuntot sa kanya dahil nga guys, baka mahulog dun sa amin, sa labas namin, sa may hagdan. Kauwi ko nga lang po. Kaya wala akong gaanong video dahil nga po sa sobrang busy sa office. At kahit nga guys, kaninang lunch, hindi po talaga ako nakauwi. Kaya na-miss ko itong little boy na ito. Mami! Ang Yaya, nag-aantay kami ng pagkain. Malapit na kaming kumain. At habang nag-aantay kami ng pagkain, itong Yaya, uy, naku po, may patalon-talon pa. Ang hulog pa. Nag-aantay po kami ng pagkain na maluto dahil si nanay nagluluto pa ng masarap naming ulam ni Yayam. Pagkain ng batang makulit na si Yayam. Aba, makulit na po. Madaldal na po kami. Kain po tayo. Magkakapunan na po kami. Syempre pa, ang ulam ko ngayon guys ay gulay dahil nga po nag-iingat tayo sa ating mga kinakain. Hindi na tayo basta-basta kumakain ng isda, ng karne, etc. Pili na lang guys. Kaya lagi kong inuulam talaga gulay. Pagka nagluluto si nanay, lagi ko sinisiperate yung aking mga uulamin guys. Kung masarap ang kanilang ulam mas masarap ang ulam ko dahil nga paborito natin tong gulay. Wala nang sasarapa dito sa gulay. Dahil nga po ang gulay pampaganda at pampahaba ng buhay. Pero ang buhay natin guys sobrang ikli lang. Kaya syempre pipiliin natin na maging masaya. At huwag na tayo maging mataray, maging mabait na lang tayo doon sa mga taong ayaw sa atin. Dapat sana nga po pala ganun lahat ng mga nagawan mo mabuti, marunong mag-appreciate ng mga bagay-bagay kasi nga guys, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa mga susunod pa. Sabi nga nila, dito sa buhay natin talaga pong walang take two, which is totoo naman po talaga. Piliin natin yung maging masaya na lang tayo sa kabila ng maraming problema. Sa totoo lang talagang, sabi nga, ikasama na talaga yan sa ating buhay yung problema. Kasi nga po, hindi natin alam kung ilan pang umaga pagising natin yung makikita natin. Kaya, wag na wag natin sasayangin yun. Kung para sa akin lang guys, kahit na marami akong iniisip, marami rin akong iniisip na mas magaganda guys yung mga pangarap ko. Syempre para sa aking mga anak, sa aking pamilya, kung pwede lang ba 'di ba na maging masaya lang palagi kaso hindi talagang nandyan sa atin yung problemang nakadikit. Kaya ang kailangan na lang natin talaga idasal na maging maayos ang ating buhay sa araw-araw. Alam niyo po kasi sa ngayon, marami talagang nasisira relasyon, buhay, pamilya at lahat ng yan problema. Pero kung hindi ka titingin guys sa bright side ng mga nangyayari sa mundo, hindi ganoon ang pakiramdam mo. Gawin na lang natin maging masaya yung buhay natin. Iwan lang kung yung saya natin sa mga tao na akala natin minsan permanente na. Kaya kapag ka nawala yung tao na yun, hindi mo alam kung saan mo kukunin yung mga saya na gusto mo. Kaya ikaw hanggat maaga, wag ka nang dumepende. Sana. Dahil kung ngayon meron kang ganun, nakakasama ka, kaya yan ang dahilan ng iyong pagiging masaya, baka ngayon lang yun. Wow, naging bitter pa talaga. Pero sana po lagi kang mag-look forward para sa susunod pang mga araw. Kaya palagi nating tatandaan na walang imposible talaga. Madali kang magiging masaya kung kung makukontento ka sa atin kung anong meron tayo ngayon. Ay siya, parang
nagiging chikadora na tayo ngayon guys. Ang dami-dami na natin kinikwento. Ayun nga po, habang kumakain nga po ako niyan, kausap ko po si nanay. Nagkukwentuhan kami guys ng mga nangyari ngayong buong maghapon. Kasi nga po, hindi nga po ako nakauwi, diba? So, nagpapakwento ako sa kanya kung ano-ano mga ginawa ni Yayam. Dahil nakita ko ngayon, talaga namang napaka-energetic niya. Panay po kasi ang takbo-takbo kahit na anong oras na ito. Sabi nga po ni nanay kanina pangaraw po, gumising mga alas 12 pa. So, sabi ko talaga namang kailangan nga talaga na kumain kami ng mas maaga guys para maaga rin kaming makatulog kasi nga po talagang siguradong hihilain na ako nito. Madalas po kasi pagka ganitong oras na guys, galing ako ng office, nauuna nga po talaga akong kumakain. Kasi once na naisipan nitong isa na hilain ako papuntang kwarto, matutulog na rin ako niyan guys dahil nga maghapong pagod. Pero hindi naman ganun as in na marami pong ginagawa. Nagkakataon lang po at timing lang rin po. Minsan wala rin namang ginagawa, tamang kwento-kwentuhan na lang din pagkatapos na yung ating mga compliance. At minsan nga po yun, nagkakataon na busy. At yan guys, habang kumakain po ako, nandyan nga sila nanay, nanunood sila sa harap ko. Ayan sila, nakaupo ang dalawang bulinggit sa sahig dahil nga medyo malamig guys. Pagka ganito na po kasing oras, may hangin nang pumapasok at yung singaw niya medyo malamig na rin guys. Kaya kahit ako, minsan pipiliin ko rin maupo dyan sa semento or sa sahig dahil malamig nga po guys. Speaking nga po of lamig, yan, masarap maligo dito sa ilog. Ito, ilog ang tawag dito guys. Yan dito lang po yan sa Nara. Yan, pagka may time kami guys, babalik po kami dyan. At isasama namin si Yayam. Yan. Alam niyo po kasi dito sa Nara, marami pong ilog na pwedeng pagliguan. Hindi siya natutuyuan. Unlike sa ibang lugar guys na ganito may mga ilog pero natutuyuan siya sa sobrang init. Pero dito hindi. Kaya marami kang pagpipilian dito na pasyalan. Dito po yan sa Nara. Pagka halimbawa na gusto natin makapagtipid at good ambience naman, dito na tayo. Pwede pa natin dalhin yung ating buong pamilya basta may sasakyan lang at talagang makakasama lahat. Uy, ang sarap. Bukod sa makakatipid tayo, talagang masaya ang bonding ng buong pamilya. Na kahit na medyo malayo sa puerto, sa mga taga-puerto, nag-enjoy naman tayo sa ating mga weekend, nakasama yung ating pamilya at mga barkads.